Now, tonight I am going to talk about the sin of neglect. Kaya lahat po ay magsitayo at buksan natin ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 2, verse number 3. Nanawa ang bawat isa sa atin ay paglabanan ang bagay na ito sa ating buhay. Because we are busy with our works, busy with studies, busy sa lahat ng bagay. Lalo na ngayon, Oktubre na, tapos November na, tapos Pasko na, tapos bakasyon na, tapos New Year na. Biro mo yan, sa haba ng mga bakasyon, busy na naman, di ba? Ngayong mga araw na ito, people are busy making list. Amen? Buying special gift. That's the people today taking time to be kind to one and all. Amen? It's the time of the year when good friends are dear. Ano susunod doon? When good friends are there, it's a time of the year. Ano sunod doon? Ano sunod? Ho. Sa totoo lang, magiging busy tayo sa mga panahon na yan. But let us remind ourselves, maybe in the midst of the busyness of the world, mapapasama ulit tayo and we will neglect many things in our lives. Verse number 3 na Hebrews chapter 2. Okay, basahin po natin. Ready? Go. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him. Ang bibigyan po nating pansin ay ang mga katagang, how shall we escape if we neglect? See, the phrase is so strong. How shall we escape if we neglect? Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita na bibigyan po naming pansin ngayong gabi. At hinihiling ko po, Panginoon, na maramdaman po namin ang bigat nitong mga salitang ito, ang buhay na dala-dala niya, at ang responsibility na dapat namin din pong taglayin, bunsod ng kapangyarihan ng mga salitang ito. That in the midst of the boisterity of the world at ang pagiging lax po ng marami, ay hinihiling ko po, Panginoon, that we not neglect the things that you like us to do. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. So mahalaga po na maunawaan natin na ang Diyos, ang sabi niya sa atin, how shall we escape if we neglect, is actually an expression of importance. How shall we escape if we neglect? Yung pong pagkaka-state ng sentence na yan ay strong. Kung ikay nakakaintindi, paano tayo makakatakas kung magpapabaya? Yan ang sa Tagalog, sa Ilocano. How shall we escape if we neglect? Pag Bisaya yan, how shall we neglect? How shall we escape?
Si brother. Okay, how shall we escape if we neglect? Paano? Paano tayo makakatakas? Yan ay sinasabi niya, paano nga makakatakas? Yung kahalagahan niyan, hindi ka makakatakas. Hindi mo matatakasan, meron at merong consequence. Yung pag-neglect natin, yung pagpapabaya, kasi yung salitang neglect, it signifies lack of care, lack of interest. Hindi ka interesado. You lack concern about something else. In other words, ay wala kang pakialam. Ang sabi ng Diyos, paano tayo makakatakas kung wala tayong pakialam? Dapat ay tandaan mo, bilang anak ng Diyos, meron ka dapat pakialam. Dahil kung ikay naligtas, at wala ng plano ang Diyos sa iyo, dapat pinauwi ka na sa langit. Because God has always a mission for those that He saves. At kapag nagpabaya, ay may consequence lagi. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat natin tandaan ito na dapat ay hindi tayo nagpapabaya. Dapat mayroon kang pakialam, dapat mayroon kang pagmamahal, dapat may concern ka sa mga concerns ng Diyos, sa mga bagay where God has put some care on it. Pag sinabi nating neglect, ay lack of attention. Hindi mo binibigyan ng atensyon. Wala kang oras. Kahit man lang sana konting pagtingin ay wala. You see, that is neglect. At ang sabi ng Diyos, paano ka makakatakas na hindi mo binigyan ng kahit konting oras lang, just a mere time to sit down and consider. Hindi mo yan binigyan ng panahon. Now, yung ating text, how shall we escape if we neglect? Hindi lang yan, it's just not mere carelessness. It is more than carelessness. Meron niyang implication ng willful disregard sa mga bagay na sinabi ng Diyos na bigyan natin ng atensyon. Nabigyan natin ng panahon. Nabigyan natin ng konsiderasyon. Nabigyan natin ng oras. Nabigyan natin ng effort. Nabigyan natin ng konting sacrifice. Kaya kung ikaw ay nagpapabaya, ay dapat ngayong gabi, kung nagpapabaya ka bilang Kristiyano, ay dapat lamang na ikaw ngayon ay magsisi sa iyong kasalanan. Amen. Because you're disregarding a divine command. Amen. Yeah. Maliban dyan, hindi lang willful disregard. Yan din ay sinasabi na pag sinabi nating failure or neglect is actually failure to respond appropriately. Yung mali kasi yung response mo. Marami nagre-respond pero mali hindi appropriate. Hindi tama. Para lang pinaglinis ka. Pagkatapos nung nagwalis ka ng konti, sabi mo, nakapaglinis ka na. That's not an appropriate response to cleaning. Ang paglilinis ay buo. Pag pinaghugas ka ng pinggan din, hindi lang nasabunan mo, tapos na. O kaya nabanlawan mo.
Marami kasi napaghugas na ho, pero iniwan doon at kakainan ng ulit ng pusa. Dapat yan pinupunasan. Amen? Tapos inilalagay doon sa tamang kalalagyan. Ready for use. Hello? Marami kasi inappropriate ang response. Pang ano din yan eh, mag-soul winning. Oh, napagbigay na ako ng tracts. Okay na? Soul winning is to win them to the Lord. Bring them to the church. Yan ang soul winning. See, when we neglect, the word neglect means failure. And when failure to respond appropriately. At pag ganyan din, then it will result in a dangerous thing. Kawawa ka lang, kawawa lang tayo. Now, maliban dyan, pag sinabi nating neglect dito sa ating text, is that we also fail to give due reverence to God Himself. Kasi siya nag-uutos eh. Siya nagsasabi na bigyan ng atensyon. So ibig sabihin, pinabababa mo ang Diyos. Samantalang, sino ba ang Diyos? Ang Diyos siya ang may likha ng lahat. He is powerful. He is the omnipotent God. He is the Almighty God. He is the sovereign God. Kung sovereign siya, bakit hindi mo siya susundin? Nasasabihin mo, maya na lang, Lord. Bukas na lang. Then that is just tantamount to saying, I am a better person. I have a better idea than you, Lord. Kaya yung neglect na yan ay napakalaking kasalanan sa Diyos. And remember, we came for the Word of God. Amen. Yeah. At ang salita ng Diyos ay nandyan, how shall we escape if we neglect? Right. Kaya dapat mong ilagay sa puso at isipan mo, ang neglect yan is an affront against God. Dapat iisipin natin na sa Diyos tayo nagkasala, hindi sa pastor na nansita. Hindi doon sa leader kasi sinita ka. Kundi yan ay sa Diyos. Amen. Marami kasi iba yung kaisipan eh. When we neglect our duties, for example, in the ministry where we are, nasaan man ministry mo? For example, sa Sunday school, nineglect mo yan. Nagalit sa iyo ang supervisor mo, nagalit sa iyo yan. Akala mo ay sa kanya ka nagkasala lang doon sa supervisor. Dapat mong aminin, dapat mong ilagay sa puso mo na nagkasala ka mismo sa Diyos. Maging kagaya ka ni David, maging kagaya tayo ni David. Sabi na, sa iyo lang ako nagkasala, Panginoon. When we neglect our duties as Christian, hindi naman yung pastor na nagbigay ng duty na yan eh. Right, hindi yung area leader mo, hindi yung sino ang kasama mo diyan sa ministry. Right. Amen. It was God. Amen. So you dare to neglect it. Siyempre magagalit yung leader. Yeah. Kung matino yung leader mo, magagalit dapat. Dapat ay pagsasabihan ka na dahil sa'yo kaya nadiskaril. Pero bilang isang manggagawa ng Diyos, dapat iisipin mo, it is an affront to God
that gave you the privilege to work and do the job. Kaya kung nakakaranas ka, kagaya ng mga discipline o suspension marahil doon sa ministry mo, dapat dapat mahiya ka talaga sa Diyos. Amen? Kasi yun ang dapat natin bilang mga anak ng Panginoon. Tayo ay nasa gawain ng Panginoon, nasa ministry tayo ng Diyos. Hindi ito gawain ng pastor. Hindi ito gawain ng mga leader ng simbahan, ito gawain ng Diyos. Naglagay ang Panginoon ng mga tao upang maayos lang yang gawain yan. Nagturo siya, nagtrain siya. Ngayon ay inaayos tayo. Pero kung ikaw ngayon ay napagkatiwalaan sa mga bagay na pwede mong gawin, pinagkatiwalaan ka ng Diyos, dapat, kagaya ng ating text, take precaution that you do not neglect your duty. Amen? Kung dyan nga sa labas, pag ikay pulis, pag hindi mo ginawa, awol ka na. Dyan nga sa mga trabaho natin, pag hindi ka pumunta sa opisina at wala kang pasabi, ano tawag dyan? Makakatanggap ka ng memo. At natatakot tayo. Kayo nga dyan, di ba? Pag pumapasok sa school, ayaw nyong malate. Kasi kung hindi, may memo. Dahil gusto ng institusyon ng maayos. That you prioritize your work at 8 to 5. Dapat nasa work na. Ang nagbigay ng trabahong yan ay yung boss mo at nagpapasweldo yung boss mo. Kaya dapat talaga sundin mo. Pero ilagay natin yan bilang Kristiyano. Yung Kristyanismo mo ba? Saan galing yan? Who gave you the power to become the child of God? God! At nung binigyan ka ng gawain, so kanyang gawain, the church is the church of God. Amen? Yeah. Do you believe that this church is the church of the living God? Aba, kung hindi ka naniniwala, ay bakit ka nandito? So if you believe that this is a church of the living God, then whatever is assigned to you, ay galing sa Diyos yan. And whatever He has assigned to this church to do, His mandate, dapat talaga nating gawin. Otherwise, if we neglect, how shall we escape? Amen? Alam mo, dapat maintindihan natin the perils when we neglect these things. Number one, kagaya nga ng ating text, di ba? Eternal damnation. Pag na-neglect yung salvation, if people neglect the word of the Lord about salvation, what happens? They are damned forevermore. Kaya nga kung nandito ka rin, nandito ka na. Pagkatapos ay hindi mo pinapahalagahan yung salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. You still do not consider and examine yourself whether you be in faith. Tama ba talaga yung aking pananampalataya? Yung kaligtasan ko ba ay ayon talaga sa salita ng Diyos?
Oh, yan ay nineneglect mo kasi nandito naman ako, nag-church naman ako, may Bible naman ako eh. Christian Bible Baptist Church naman yun. Mga magulang ko, saved naman. Si pastor, lagi naman nagtatanong ng, are you saved? Tanungin ko sa iyo, talaga bang ligtas ka? At tama ba yung pundasyon ng kaligtasan mo? Alam mo, kung dito sa simbahan natin, ay pinag-uusapan natin ang kaligtasan over and over again. Pagkatapos, nandyan ka, but you neglect the importance of that salvation, how shall you escape? Tingnan mo nga talaga kung kayo nasa tamang kaligtasan. Dahil marami ang mga nawawala dyan. Kanino ba nakasandig yung pananampalataya mo? Why do you think or why do you say that you are saved? You must know it. At dapat tama yung alam mo. Kanino nakasandig talaga yan? Dahil membro ka na simbahan? Dahil nakakapag-necktie ka na? Dahil mabait ka naman? Dahil hindi ka naman kagaya ng iba? Dapat makikita mo na ikaw ay makasalanan talaga. Na hindi mo may pagmamayabang ang sarili mo, ang iyong kagalingan sa iba. Ano, makikita mo lamang na ang Panginoong Jesucristo lamang, siya lang ang kailangan mo, and that you cannot save yourself, but Christ! That's why He died for you. Doon ba yung trust mo? Doon ba sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Amen. Pero man, tagal mo na, kung sakaling nandito ka at ang tagal mo na. Because you hear from this point and then labas dyan, hindi mo idinalagay sa puso mo. Alam mo, wala na akong magagawa. At kapag isang araw nakita mo na sarili mo at ikaw, binawian na ng buhay ng Panginoon, makikita mo na lang, mararamdaman mo, makikita mo nandoon ka na sa impyerno. Because you neglected salvation. By grace through faith in Christ. Amen. Kasi sa atin, maganda na yung mga buhay-buhay natin ngayon. Walang pang-test ngayon. Noong mga olden times, ano ang pang-test nila dyan? Sa panahon ni Apostle Paul, ano ang testing doon? Hinahataw ang mga nagsasabing na kay Kristo. Pinapatay. Pero ngayon, kung hindi ka Kristiyano, daw, ano sasabihin? Pinagtatawanan. Hindi Kristiyano. Tinutulak ka sa mga simbahan. Lalo na yung mga luko-luko, di ba? Yung tulak doon ka para magbago ka. Kala na lang ang simbahan lang na po ang magbabago lang ay yung mga pusakal. Yung mga pusakal sa kanilang kasalanan. Kasi nga maraming mga self-righteous. Daming self-righteous sa atin. Pero nakita mo na ba talaga yan? Sa puso mo na ikaw talaga ay hindi ka makapagyabang sa iba. If you think that you are better than another person or the person next to you, I think you're in the wrong place. Kaya bilang mga anak ng Diyos, do not neglect that because it is indeed a very perilous thing to neglect salvation. Ano pang sa 2 Peter chapter 3 verse number 18, anong sabi diyan? I hope that you recite that verse, that you still memorize that verse. Still in your memory. Ano sabi ng salita ng Diyos? But grow
and in the knowledge. You see, gusto ng Diyos na lumago ka. Saan? Sa kaalaman. At saka sa biyaya. Pero nineneglect mo. Hindi mo yan binibigyan ng pansin. Pag pumupunta ka ng simbahan, pareho pa rin. When you listen to a preaching, kung ano ka nung pumasok ka, ganun ka pa rin paglabas. Hindi nadagdagan yung knowledge mo sa salita ng Diyos. Hindi nadagdagan ang pagkakilala mo kay Kristo. Because you have neglected. Naghintay ka lang ng last point para matapos na. Kasi may gagawin ka pa. Kasi busy ka. And so you have neglected to grow in knowledge. Amen. Yeah. You know, ang Bible, the King James Bible, ang bawat bahagi niyan, bawat salita niyan, speaks of the Lord Jesus Christ. Amen. So kung yung mga salita na ating pinag-uusapan does not add up to the knowledge of Christ in you as you sit down and listen and appreciate Him and grow in knowledge of Christ. Pagkatapos yan, pag iupo mo dyan na isang oras, kalahating oras, ay hindi nadadagdagan. That's neglect. Right. Amen. And so, many people die and many people are destroyed because of lack of knowledge. Amen. That's right. Amen. At tapos, hindi ka rin lumalago sa biyaya. Kaya ikaw pa rin ay nguy-nguy ng nguy-nguy kada may problema. Ano sabi ng Panginoon? But grow in grace. Ano ba yung biyaya? Kalakasan ng Diyos. Amen. So sa bawat problema na dumarating sa buhay mo, ay nagpapahirap lalo sa'yo, nagiging mapait, nagiging mapakla, nagiging ampalaya ka. Because you neglect to grow in grace. That's why we cannot live a happy Christian life amidst persecutions and problems in our lives. Yung mga bagay na hindi natin ina-expect nangyayari sa atin. Yung mga expectation natin that are unmet. And then we start complaining. Pagkatapos nagbibilang na tayo ng ating mga sakripisyo. At we can no longer be thankful to God. You know why? We have neglected to grow. Kaya kumusta ka ngayong araw na ito? Ano na namang kahirapan sa buhay mo ang iyong naharap? Bakit ganyan na naman ang iyong mukha, ang haba? Diba? Pag sinabi, ang haba na naman ng mukha nito, di ba? Pag sinabing mahaba ang mukha, anong ibig sabihin nun? Dami na naman problema sa buhay. Ba? Ay sabi ng Panginoon mabuhay ng may biyaya. Ang biyaya ay ang kanyang kalakasan. Sabi ni Apostle Paul, di ba? So that when I am weak, then am I strong? Amen. So hindi mahaba ang mukha. Amen? Come on. Kaya perilous talaga yung nagne-neglect, yung growth. Ang beses na natin narinig yun. Tingnan niyo pa sa Hebrews chapter 3, verse number 12. Ano ang nangyayari if we neglect
Ang sabi niya, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. You see? When we neglect the voice of the Lord, when we come and sit down and does not listen, walang pakikipag-usap ng Diyos sa atin, it only results in a backsliding heart. Right. Amen. We start to drift away from God. Kaya lalong lumalamig yung iyong pananampalataya sa Diyos. Yeah. Ano yung mga panlalamig na yan? Is actually a neglect of the Word of God when He said, let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. Amen. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat ay hindi natin i-neglect ang mga bagay na yan. Ang boses ng Diyos sa ating kalagitnaan. Right. That every time we come to church, every time we open the Bible, ay dapat talaga makipag-usap ang Diyos sa atin. Amen. Ay, pag hindi na nakikipag-usap ang Diyos, dahil nagmamadali ka sa pagbabasa, para lang matapos mo na ang 4 chapters. Man. Para masabi ko na ako'y nakapagbasa. You are neglecting the Word of God. A time when God wants to talk with you and touch your heart. Kaya sabi ng Panginoon, just take time. Take time to listen to His voice. At pag ikaw ay nasa pakikinig ng salita ng Diyos, ganun din. Yeah. Ay dapat ang prayer mo, Panginoon, touch my heart. Right. Amen. Umalis ako doon sa trabaho ko ngayon, umalis ako doon sa mga assignment ko. Iniwan ko ang mga bagay na dapat kong ang mga aking mga iniwan na dapat kong ginagawa ngayon. Ano, masasayang lang ba yung oras? Man. That God would not talk with you. That we neglect His voice, that we cannot hear His voice. Ang lakas na nga ng boses, may pampalakas boses pa ng pastor, pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makarinig. May mikropono na nga, may pampalakas tinig pa, nasigaw pa! Yeah. Pwede naman sumigaw ng wala ng mikropono. Amen. Amen. Kasi maraming mga puso na matigas. Right. That's right. Maraming walang gana sa salita ng Diyos. Amen. Lalo na kapag galing ka sa maraming mga isipin, di ba? Yeah. Hindi preparado yung puso mo pagdating mo dito kasi ang dami mong iniisip, ang daming mga paglabas mo pa lang doon sa trabaho mo, doon sa school. Ang dami mo na bagbag na nga, di ba? Information overload na. Yung mga quiz ko, ano na yun? Namumutak-tak ng 5 at saka ng 5/10 at saka 2/0, 2/1. 2/10. Wala man lang na pumerfect. Soul winning na lang. Ay talaga, information, hindi na nagkasya lahat yung sinabi ni Sir at saka ni Ma'am, at saka yung face ko. Wala nang mapaglagyan. Pagkatapos ay may naabutan ka pa. Pagkatapos pupunta ka pa doon sa prayer meeting. Wala na mapaglagyan. Ay, kaya lalabas ka, backslidden heart. Alam mo, dapat mong ginawa kasi kanina, iniwan mo lahat yun. You have to unload everything. Kaya may prayer. Amen.
We neglect the voice of God. Do you know why? Because we are filled with ourselves. That's right. Pag ikaw'y magbabasa na ng salita ng Diyos, iwanan mo muna yung, baka malate ako, baka ganito, baka ganyan. Take time. Take time to be holy. Amen. It takes time. So that you can hear the voice of the Lord. Dahil yun yung kailangan mo at kailangan ko. Otherwise, tayo, biro mo nagpunta ng church, you braved the rains. Biglang buhos kanina ng ulan Kaya nawala yung ibang mga tupa, mga kambing. Bakit? Kasi biglang buhos ng ulan Sabi ko, Panginoong Diyos, ang alam ko marami yan pero biglang buhos ng ulan. Mawawala na naman. Ang linggo, nung linggo, di ba, ganun din. Sabi ko, Panginoon, bakit ba ngayong madaling araw pa umulan? Yung mga bisita namin ng mga yan talaga naman no? Pero yung iba, yung marami sa atin, di ba? Pumunta pa rin kahit may ulan. Ang nakalulungkot lang, pagdating mo doon, ay punong-puno ka pa rin. Ay dapat lang, you have already unloaded para marinig mo ang boses ng Diyos. Para mayroong pupunuin ang Panginoon. Ang di ko makalimutan na example nga, hindi ko maintindihan dati yan Pero yun ang example niya. Pag mamamalingki ka, ang dadalhin mong basket, yung walang laman. Tama Dahil kung ang basket na dala-dala mo ay meron ng talong, may okra, may ganyan, ano pang mailalagay mo pag mamamalingki ka? Sabihin mo sa akin, may mailalagay ka pa? Wala ka na mailalagay. Sabi ko, hindi ko maintindihan yun. Ano naman kinalaman ng pamamalingkit sa pagpunta ng simbahan? Ay kasi nga, hindi makaintindi. Ay, hindi talaga tayo masyado nakakaintindi, di ba? We cannot get. Yung mga salita nga mismo ng Panginoon, minsan hindi natin makuha-kuha. Parang lang yan daw yung yung nagpaparinig na misis. Sabi niya sa mister niya, alam niyo yun? Daddy, birthday ko na. Tapos nakapanaginip ako na meron akong, necklace, at saka may sing-sing, at saka ano ba? Sabi ni Daddy, ay sige. Sige, yan, malalaman mo pagdating na lang ng birthday mo. Pagdating ng birthday niya, nakatanggap siya ng package sa mister niya. Dito ang tuwa siya. Nung binuksan niya, libro. At nakalagay doon, how to interpret dreams. Nakuha niyo ba? Ganon din yun yung kumasa. Ano ba yun? Ano kinalaman nun? No? Ay kasi nga hindi mo makuha-kuha. Kaya ikaw ay backslider pa kasi wala kang nakuha. Dapat pag pumunta ka ng simbahan, makikinig ka ng salita ng Diyos, alisin mo lahat-lahat yung mga nasa isip mo, sa puso mo, para punan ng Panginoon. Amen. Yeah. Otherwise, we will neglect the very voice of the Lord na yun dahilan. Bakit makikinig ng salita ng Diyos? Bakit magbabasa ng salita ng Diyos? Para marinig mo ang boses ng Diyos na ikaw ay kinakausap niya mismo. But we neglect it.
How shall we escape if we neglect? Sasabihin mo, hindi ko alam yun, Panginoon. Hindi ko narinig yun. Narinig mo ilang beses nga. Di ka lang makaintindi. Right. Para ka lang si Daddy. Then tingnan nyo, 2 John chapter 1. Kaya dapat yung sin of neglect ay dapat nilalabanan natin. Ano sabi ng 2 John 1 verse 8? Dali lang bago kasi Bible ko eh. Okay. Look to yourselves that we lose not the things which we have wrought, but that we receive a full reward. Ito, ginagamit ni Eli Soriano na nawawala daw kaligtasan. Ang laki namang hindi pagkaintindi ng salita ng Diyos. No? Ang kaligtasan, hindi natin sa gawa. Kaya yung sinasabi yan, that we lose not those things which we have wrought. Tayo, may gawa. Mawawala yung mga nagawa natin. So ang kaligtasan, hindi natin gawa. Ang kaligtasan na binigay sa atin ay gawa ng Diyos. Amen. So itong nawawala na ito ay hindi yung ginawa ng Diyos sa atin. So hindi nawawala kaligtasan dyan. Anong nawawala dyan? Rewards. Because there are things that God wants us to do. But we lose our reward. Because we neglect. Theologically, pag tayo nag-aaral, di ba, na ang rewards natin is based on 3 things. On faithfulness. Dapat faithful ka kasing gawin. Hindi yung, yung pag naramdaman mong gagawa ka, pag medyo tinatamad ka, hindi na. Yun yung mga hindi makakatanggap ng reward. Dahil ang gusto ng Diyos, faithful. Yung nagpapatuloy, yan. Yan ang ibig sabihin ng faithfulness. Hindi kapag meron sumpong gagawa, pagkatapos mawawala na naman. Lulubog, lilitaw, buti pa ang palitaw. Pag lumubog at lumitaw na, hindi na lulubog ulit. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat natin tandaan yan. We lose our rewards, the things which we do. We work for rewards. We do not work for salvation, for our salvation, but we work for rewards. Kaya tayo gumagawa, kaya pinagagawa tayo ng Panginoon. But do not neglect. Yan ang sinasabi ng Panginoon, dapat maging faithful ka, nag-umpisa ka na rin lang ng choir member, ay di magpatuloy ka. Hindi yung lulubog, lilitaw. Pag ikaw ay tinawag na sa pagtuturo sa Sunday School, wag lulubog at lilitaw. Tuloy-tuloy yun. Bilang anak ng Diyos, dapat natin tandaan yan, dapat faithful. Nag-umpisa ka na mag-soul winning, tuloy! Nag-umpisa ka na mag-imbita, tuloy! Nag-umpisa ka na magsundo, tuloy lang! Kinakailangan. Yan ang tinatawag na faithfulness, whatever the tide may be. Faithfulness, ano ba? Dapat yan po ay church-centered. Rewards.
are church-centered. So walang personal. Walang personal ministry, mga kapatid. Ay, ministry ko ito eh. Kahit ayaw ni pastor, kahit ayaw ng church, gagawin ko pa rin to. Galing mo ah. Wow. Church-centered yun. Kasi nga, kaya nga may church para doon ka makapaglingkod. Para doon mo i-channel yung service mo. Amen. Kaya nga, all glory be unto God through the church always. Ephesians 3:21. Yun yung mga reward. Kaya marami ka marahil na ginagawa, pero para sa sarili mo at para sa pamilya mo, you will get your reward. Pero sa Panginoon, ang ginawa mo para sa Panginoon through the church, you will get your reward in heaven. Kung hindi ka man palakpakan dito, God surely will reward you openly in heaven. And that will be forevermore. Hindi yun mawawala. At yan ay laging nagniningning. Yan ang sabi ng Panginoon. That you will have a crown in heaven. At pangatlo, ano ba yan? It must be Christ-centered or for the love of Christ. Kaya mo ginagawa yung mga bagay na yan kasi nga mahal mo ang Panginoon, hindi dahil kaya mo ginagawa ito kasi may talent kasi ako eh. Kasi maganda ang boses ko, kasi magaling ako maganito eh, kasi ako magaling diyan eh. Kaya ako ginagawa ito kasi magaling ako diyan. No! Hindi yan pagpapalain, hindi yan reward. Do not neglect the love of Christ. While you do these things, it is because I love my Lord. That's why I love to preach. That's why I love to teach. That's why I love to sing for Him. That's why I love to go to church because I love my Christ. Do not neglect it. Because if we neglect, it's really a perilous thing. Then ba sa 1 Timothy chapter 4, another peril of neglecting sound doctrine. Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Timothy chapter 4. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrine of the devils. You know, when we neglect to study our doctrines, hindi mo pinag-aaralan yan. Isang araw, masusuway ka ng ibang mga turo. Right, that's right. Kasi maraming mga magagaling magsalita. Yeah. Oo. Na akala mo ay nasa Bible na, mapapa-amen ka pa. Pero wala na yun. Oh, halimbawa nga, di ba? Sabi ko sa inyo. We are not so much interested with quantity, but with the quality of Christians. Ganda ng pagkakasabi, no? Ang ibig niya, naintindihan ba? Hindi daw yun sa dami. Hindi daw tayo dapat maging interesado yung maraming attendance. Mas ang interesantehin natin ay yung kalidad ng mga Kristiyano daw doon. Kaya kahit ko konti, basta may kalidad. Parang maganda naman, no? Mas maganda naman talaga yung may kalidad, di ba? Yung mga materyales puertes kaysa sa mga basura, di ba? Pero pag tinitingnan mo, parang maganda yung idea. Pero makinig ko maigi sa akin. Alam mo kung bakit dumadami? Because we have a quality, vibrant Christian.
Kasi ang nagpo-produce lang ng marami ay yung healthy. And you shall be like a tree planted by the rivers of water. Ano bakit maraming hindi nagbubunga? Walang kalidad yun ng kanyang buhay. Marami lang gusto mag-justify doon sa kanilang mga katamaran sa soul winning at pag-i-invite at pagdadala at paggising ng maaga para kuhanin ng mga tao at magdala. Ay justify lang yung kanilang kadamutan, ayaw magbigay para sa pamasahe. I-justify nila yung kanilang kadamutan at sasabihin na, quality Christian. I came to church without someone getting me into the church. Wow, magandang bagay nga naman yan. Di ba? Maganda talaga yung ikay mag-isang pumunta ng simbahan. Hello? Di ba maganda talaga yung mag-isa kang pumunta ng simbahan? Kahit may sakit ang mga kasama mo, pero pupunta ka, kahit yung nagdala sa'yo, pupunta ka, that's a good thing. Maganda nga kung lahat ng Kristiyano ganun. Pero hindi ganyan ang realidad. Dahil may mga Kristiyanong bagong panganak. May mga Kristiyano na ayaw magsimba kasi mga worldly. Mga backslider. At marami pa mga hindi magsisimba kasi patay. So, anong gagawin ng isang Kristiyano? Di buhatin mo. Kaya dadalhin doon sa simbahan. That's why a healthy and a strong Christian bears much fruit. Okay, marami sa atin, ginastify nilang katamaran nilang, kadamutan nila. Ayaw magbigay doon sa sacrificial giving. Ayaw nilang ibigay ang oras nila para magsundo, para magpalago ng isang Kristiyano. Kaya walang ginagawa. See, that is really the spirit of the latter days. Ngayon, mga tamad, in the guise of theological thinking. Kaya kung talagang ikaw ay quality Christian, dapat nagbubunga ka. Amen? At may dadadala ka sa simbahan, dapat meron kang pinakakain. Meron kang inaalagaan. Yun ang dekalidad na Kristiyano. Amen? Yun yung tinatawag natin has already reached perfection or maturity kasi nagpo-produce na siya. Kasi marami nang nakahawak sa kanya. Hindi siya yung kumakapit lagi. Amen? Yan ang totoo. Oh. Kaya tingnan mo, if you neglect to study the Word of God, your doctrine, ay marami talagang masisira. Tingnan niyo, ano pa ang success kung minsan ng tao ngayon? Ano ba ang success sa kanila? Kapag, siyempre, nagkapera ka, yun ang success sa kanila. Yun ang tinitingnan din nila sa mga tao sa simbahan. Nagbibigay ka, pero bakit ganyan ang buhay mo? Wala ka pang bahay at saka ganito at ganyan. Di ba? Because they think that success is that way. Pero ang success sa mananampalataya is doing the will of the Lord. Amen. Yan ang definition ng totoong successful. Hindi dahil sa material, dahil mayroon kang sasakyan, dahil mayroon kang bahay, dahil may trabaho ka, dahil mayroon kang ganito, successful ka na. Ang daming mga may bahay, may lupa, mayroong ano pa, may sasakyan, maraming pera sa bangko, nagagawa ang kanilang mga, pero hindi nila magawa ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. How can you say that they are successful Christians? They are not!
Kasi nga iba ang kanilang doktrina. Right. That's right. Bilang mga anak ng Diyos, aralin natin ang salita ng Diyos. Amen? Do not neglect. Next, sa Acts chapter 6, what happens to neglecting our service? That in the daily ministration, sabi na Acts chapter 6, yung mga balo sa panahon na yan, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in their daily ministration. Ministration. Okay. Oh. Biblikal, Kasi siyempre, alam nyo mga kapatid, nung una, yung mga balo talaga noon, dependent lang talaga sila sa mga asawa nila. Kasi yung mga babae ay sa bahay lang. So pag namatay na yung asawa nila, parang talaga yung pinagkakakitaan. Walang pera. Pero sa ngayon, ang mga balo, mas mayaman pa. Di ba? Oo. So, hindi natin masyadong naintindihan. Pero nung panahon na yun, kaya kailangan silang pakainin ng simbahan. So, nung hindi sila napapakain, hindi sila nasa-serve, nagkaroon ng murmuring, nagkaroon ng schism. Alam mo yung ikaw ay nagmi-minister na. Hello, amen? Involved ka sa ministry, hindi lang sa church, hindi lang taga-upo. Mayroon ka ng assignment sa simbahan. Pagkatapos, ay nineglect mo yung service mo. Alam mo bang nagkakaproblema talaga? Kaya yung iba nagko-complain. Kaya masama ang mga espiritu doon sa inyong ministry kasi dahil sa'yo. Because you neglect to do your duty. That's right. Dapat isipin mo yun. Yung mga hindi gumagawa, nagsabi ka na ikay magpapagamit sa Panginoon pagkatapos ay mangiiwang ka sa ere. Come on. Abay, bilang anak ng Diyos, dapat ay isipin mo yun. Kasi pastor, hindi ko talaga di makipag-communicate ka para at least alam nila. Gasino na lang ang tawagan mo, gasino na lang magsabi ka. Ano yung bigla-bigla kang mawawala? Hello? Hindi ako galit. Sinasabi ko lang na ang epekto nun, when you neglect the duty that you have said and accepted, and that the Lord has given you, iiwanan mo lang sa ere, nang wala man lang niha-niho. Aba, yung napakalaking kasalanan sa Diyos yan. Dapat mong tandaan, whenever there is a duty that is given you, dapat gawin mo yan ng tama. Uulitin ko yan, huwag kang mang-iiwan sa ere. Dahil nagkakaroon ng masamang espiritu within. Pero mo ikaw nag-create nun, naging kasangkapan ka ng dyablo dahil ang dyablo gusto niya lagi masama espiritu na simbahan dahil ang simbahan na masama ang espiritu hindi makakapag-produce niyan. Pagkatapos nagpagamit ka sa dyablo, ay kung hindi ka ba dapat pitikin talaga ng Diyos? Amen? Ang laki pa naman ng kamao ng Diyos pag pinitik ka. Di ba? Sabi ng Panginoon, He spanned the universe with His palm. Bino mo isang pitik lang ganyan. The whole universe nandyan sa kamay ng Diyos. He spanned the universe with His palm.
Diyan laki-laki talaga ng daliri ng Panginoon, ano? Tapos yun ang pampipitik sa'yo. Meron may gaganayan mo ang kanyang gawain. Aba, siya nag-assign sa'yo niyan, hindi pastor. Tandaan mo yun, amen? Ikaw nag-pray, binigay mo yung buhay mo para dyan. Oh, kinausap ka ng Diyos. Abay, tapos iiwanan mo na lang basta. Abay, magpaalam ka sa Panginoon. Kaya nga hindi makahindi yung pastor. Nung sinabi mong, pastor, maglilingkod po ako, sabi ng Panginoon sa akin. Alam nga naman sabihin ng pastor, ba't hindi ako kinausap? Matutuwa nga ang pastor kasi, wow, amen, kinausap ka ng Diyos. Kaya patunayan mo yung panawagang yan. Alam mo yung ibig sabihin ng pagpapatunay? Ay di dapat mag-stay ka dyan. Gawin mo lang. Kung minsan ay pumapalpak, sige lang, andyan ka lang. Amen? Diyan ka lang. Kasi nandiyan ka naman, dito magpaalam ka sa Diyos. Neglect is really a great sin against God who gave us the ministry. Maganda matutunan natin na maging faithful doon sa binigay sa atin ng Diyos. Amen. And then tingnan nyo, when the church become neglectful of fervent service, ano mangyayari? Tingnan nyo sa Revelation chapter 3. Revelation chapter number 3. Verse 15. And 16, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So ano ito? Malamig, lukewarm, hindi fervent yung service. Yung ano bang ba? Yung pasaw-saw-saw-saw lang siya doon sa kanyang service. Parang mag-soul winning lang ng kunti lang. Nakapag-soul winning na ako. Ayos na! Nakatapos, magmimerienda na. Doon sa pupunta sa ano. Ganun lang eh. Nagpunta ka naman sa soul winning, di ba? Ganun lang yan. Sumaw-saw lang ba? Yun ang ibig sabihin. Parang ano lang, kumanta lang din sa choir, nag-practice ng konti. Parang nag-service din lang, nagpa-check lang ng attendance. Pagkatapos ay, ano na yan, yung... tutulog na siya. No? Nag-amen lang ng konti, pagkatapos ay wala na. Oo. Kakalimutan na lahat. No? Hindi nagpapatuloy yung amen hanggang matapos. Kasi pastor, isang oras yun. Isang oras din ako mag-amen. No? Pasaw-saw-saw-saw lang ba? No. Yan yung tinatawag na lukewarm. Amen? Oh, lukewarm. As ano nangyayari? Verse 16. So then, because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will what? Spew thee out of my mouth. Biro mo na yung sinusuka tayo ng Diyos. Ayaw na ayaw talaga tayo ng Diyos. Yung ginagawa mo, when we neglect fervent service, alam mo, pag ikay nag-serve na rin lang naman, bigay mo na yung buong buhay mo. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, neglect not the gift that is in thee. Huwag mo yang iiwanan. Amen. Give thyself wholly in it. Yeah. Bigay mo yung isip mo, yung puso mo, yung katawan. Amen. The substance of yours, ibigay mo doon sa paggawa, doon sa ministry na binigay sa iyo. Amen. Trabahuin mo talagang tama. Amen. Hindi yung pasaw-saw-saw-saw lang. Kasi nga, ayaw na ayaw ng Diyos ang paglilingkod that is half-hearted. Right. It must be a whole-hearted service. Amen.
Kaya pag pumunta ka rin lang naman, sasamba ka na rin lang naman sa Panginoon, and then wholehearted, bring your offering, bring your heart, bring your mind, bring yourself. At doon sa awitan, makasama ka na. Maging sa prayer, makasama ka na. Hanggang sa invitation, ay kasama ka. Hindi yung isang part lang ang meron ka. God does not really, God really hates a lukewarm service. Let's not neglect fervent service. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, tingnan nyo, pinag-uusapan natin ngayong buong buwan ng patungkol sa mission. Saan ka doon? Nineneglect mo ba soul winning mo? Nineneglect mo na ba yung pagba-Bible study mo? Kumusta yung faith promise mo? Nineglect mo na? Nineglect mo ba yung panawagan ng Diyos sa buhay mo? Nineglect mo ba itong mga missionaries? Praying for them. Bilang mga anak ng Diyos, dapat walang nag-neglect ng mga bagay na ito. Dahil ito yung pulso ng Diyos. Ito ang puso niya sa atin. He is the first missionary. He came so that He will save that which is lost. Kinakailangan yan, kaya siya nagpunta dito, binigay niya ang kanyang buhay para diyan. And He created a church, and then He gave them the church that commissioned to go. Kaya bilang simbahan, ay hindi ka dapat kabilang doon sa nagne-neglect ng duty na yan ng simbahan. Dapat tingnan mo ngayon yung iyong ginagawa, ang iyong goal para sa susunod from November 2024 to October of 2025 ay dapat meron kang goal. No, yung goal mo last year ay dapat lamang sana'y tumaas. Kung hindi mo man na-meet yung goal mo, ay magkaroon ka muli ng pag-init at pag-alab that you cannot neglect. Amen. And you will not neglect it. Amen. Because neglect is a sin. Ang mission, ang larangan ng mission ay hindi imbensyon ng pastor. At hindi lang dahil bunsod sa pangangailangan ng mga missionaries. But it is a divine order. Galing mismo sa Diyos yan. Papayag ba tayo na yung mga bagay na dapat nating ginagawa ay magiging malamig tayo? Sumasawsaw lang tayo, pakunti-kunti. Naglagay ka ng goal mo. Kumusta naman yung goal mo? Na-attain mo ba? Nagbigay ka ba ng effort? O isang malamig na paglilingkod? Talaga bang ginawan mo ng paraan para yung goal na yan ay ma-attain mo in a year's time? Ngayon, kung nagpabaya ka nitong mga nakaraan, may panahon pa. May panahon pa magsisi at gawin muli ang dapat nating ginagawa. Wala ka man lang goal last year patungkol sa faith promise? Baka talagang goal? Kasi nga alam mo kung bakit wala kang goal. Kasi gusto mo, ibigay mo lang yung gusto mo. Dapat ay meron ka talagang goal sa buhay mo. Para yun ang pressure sa buhay mo for fervent service. Pag ikaw ay mananampalataya at ang tagal mo ng Kristiyano, ay dapat talaga maglagay ka ng goal. Para yun yung magiging pressure sa buhay mo so that you can serve the Lord with fervency. At hindi ka maging complacent na Kristiyano. Ba meron kang gugugulan ng oras sa buhay mo. Amen? Kaya ngayong gabi, if we have been neglectful, dapat ay ayusin natin yan sa Panginoon. Let's all stand up, please.
Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa time na binigay mo po sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang amin mga ilalapit sa inyo. Lalo na nga po sa larangan nitong pagmimisyon. Ikaw pong manguna, if we have been so neglectful, but I pray that you would help each one of us. Bago po namin isulat ang mga bagay na ito, mga decisions namin sa inyo, ikaw nga po manguna sa amin. Mangusap ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, I know the Lord has talked with you. May pag-usap ka sa Diyos. If you have been neglectful of the things, lalo na sa larangan ng pagmimisyon, may pag-usap ka sa Panginoon. Talk it out with God.